Black isang malakas at mapurol na tunog ang umaling-awngaw sa loob ng silid ng ospital na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lalaking nakaupo sa wheelchair ay napatingin sa kanyang mga binti hindi makapaniwala. Kanina lamang ay wala siyang anumang maramdaman doon ngunit ngayon may kung anong kumikiliti sa loob. Possible. Possible ba ito? Ang nanginginig niyang tinig ay pumuno sa silid. Nagmamadaling pumasok ang mga nurse at ang doktor na may pagtataka sa mukha ay sinubukang unawain ang sitwasyon. Ngunit ang mismong may kagagawan ng lahat na ito ay tahimik na isinilit ang isang maliit na martilyo sa kanyang bakna. May isang payapang ngiti na parabang walang nangyari. Sa mukha ngang tila ordinaryong dalagang Pilipina mababakas ang isang ekspresyong natural na parabang ang ganitong mga pangyayari ay pang-araw-araw na lamang para sa kanya. Miss, ano ang ginawa mo? Tanunging doktor. Tumango lamang ang dalaga bilang sagot. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Paano nagawa ang isang simpleng babae ang isang bagay na sinabi ang medisina na impossible? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, sa likod ang nakamamanghang pagbabagong ito sandali lamang pong pindutin ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng manakatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Ayon na rin ang notifications para hindi ninyo ito mapalampas. Ngayon balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. 3 araw ang nakalipas sa ikatlong palapag ng Rehabilitation Medicine Ward ng Los Angeles Central Hospital. Ang lahat ay tahimik tulad ng dati. Sa dulong, pasilyo sa room 312, si David Johnson, 42 taong gulang ay ginugugol ang kanyang araw sa pagtingin sa labas ng bintana. 3 buwan na siyang nasa parehong posisyon sa parehong oras na may parehong bigat ng kawalan ng pag-asa. Mr. Johnson, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Bati ni Dr. Smith sa masayang tinig habang nag-ikot sa umaga, ngunit ang sagot ni David ay palaging pareho. Wala namang nagbago, Dok. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang maaksidente siya sa kotse at mapinsala ang kanyang gulugot. Mula nang matanggap niya ang diagnosis na paralisis mula baywang pababa, ang kanyang mundo ay gumuho. Dati siyang matagumpay na nagpapatakbo ang isang construction company, ngunit ngayon hindi na siya makagalaw ni isang hakbang kung wala ang kanyang wheelchair. Oras na po para sa physical therapy. Tara na po sa rehab room, alok ng nurse na si Mary. Ngunit umiling lang si David. Sa loob ng ilang buwan hindi mabilang na physical therapy ang kanyang pinagdaanan, ngunit walang kahit katiting na pakbuti. Sinabi ng doktor na halos wala ng pag-asang gumaling at tila tama nga sila. Gusto ko munang magpahinga ngayon. Pero hindi po kayo dapat sumuko. Kailangan ninyong manatiling may pag-asa. Pag-asa mepe sa boss ni David. Doc, maging tapat ka sa akin. Naniniwala ka ba talagang makakalakat pa akong muli? Hindi makasagot si Mary. Sa medikal na pananaw ang kanyang kalagayan ay mahirap nang bumuti at alam iyon ng lahat ng medical staff. Nang hapong iyon mag-isang nakaupo si David sa kanyang silid, nakatingin sa labas ang bintana. Nakita niya ang taong malayang naglalakad sa ilalim ng asul na langit. Ang tanawin na dati ay ordinaryo lamang ay tila isang panaginip na ngayon. Para saan pa nabubuhay ako? Ang madesperadong kaisipan ay bumalot sa kanyang isip. Ang kanyang kumpanya ay malapit nang malugi at ang kanyang asawa ay humingi ng diborsyo. 3 buwan na ang nakalipas. Maging ang matawag mula sa mga kaibigan ay unti-unti nang dumalang. Noon iyon, tok-tok, may kumatok sa pinto ngang silid. Hindi oras ng bisita, sino kaya iyon, naisip niya. Nang lumingon siya, isang babae ang marahang sumilip sa siwang ng pinto. Magandang araw po. Puwede po bang pumasok? Isa itong babaeng Asyano na sa mid-20s. Simple ang kanyang anyo, nakasuot ng kulay abong cardigan, maong na pantalon at may maliit na bag. Sino ka? Ako po si Jasmine Reyes. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Naktaka si David. Paano siya nahanap ngang isang taong hindi niya kilala? Pasensya
na makakilala ba tayo isang tahimik na ngiti ang isinukli ni Jasmine. Sa ngiting iyon may kakaibang kumpiyansa. Sa ngayon po hindi pa, pero sa tingin ko magiging mahalaga tayo sa isa-isa sa hinaharap. Isang kakatuwang sagot. Ngunit walang mahanap na dahilan si David para tumanggi. Wala rin naman siyang ginagawa at mas mabuti nang may makausap. Sige pasok ka. Pumasok si Jasmine at umupo sa isang silya. Tinitigan niya si David at marahang nagtanong. Hirap na po kayo no? Nabigla si David sa bigla ang tanong. Isang estranghero na nagtatanong ng direkta. Well, siyempre mahirap. Gusto niyo na po bang sumuko? Hindi sumagot si David. Ang totoo araw-araw niyang naisip na sumuko. Tumango si Jasmine na para bang naiintindihan ang kanyang katahimikan. Dumanas din po ako ang ganyang panahon. Nga sandaling gumuho. Ang lahat at hindi mo na makita ang hinaharap. Ikaw rin. Opo. Pero doon ko napagtanto, sa sandaling sumuko ka doon talaga nagtatapos ang lahat. May bigat sa kanyang boses na nakmumula sa karanasan. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako susuko. At tutulungan ko rin ang ibang tao na huwag sumuko. Pinakmasdan ni David si Jasmine ng mabuti. Sa likod ng kanyang simpleng anyo ang kanyang mamata ay naalap sa matinding determinasyon. Sino ka ba talaga? Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa labi ni Jasmine. Malalaman niyo rin po iyan. Ang mahalaga ngayon ay kung kaya niyo pang muling magkaroon ng pag-asa, Mr. Johnson. Pag-asa? Opo. Naniniwala po akong makakalakat kayong muli. Napatawa si David ng mapakla. Kahit mga doktor, sinabing impossible anong alam mo, may mga paraan po na hindi alam mga doktor. Sa tiyak na sagot ni Jasmine natigilan si David. Tila may alam nga talaga ang babay. Sa papalubo na araw, sa silid ng ospital, ang dalawa ay nakatinginan sa tahimik na sandali. Sa puso ni David, isang maliit na kuryosidad ang muling sumibol. Ano nga ba ang alam ngang tila ordinaryong dalagang Pilipinang ito kinabukasan mas maagang nagising si David kaysa karaniwan. Buong gabi kasing umikot sa isip niya ang nga sinabi ni Jasmine. May maparaan na hindi alam nga doktor. Ang kanyang boses na punong kumpiyansa ay patuloy na umalingaw-naw sa kanyang tainga. Ngunit kung isipin ng makatwiran, impossible iyon. Maraming espesyalista ang nagsabing wala ng pag-asa paanong ang isang biglang sumulpot na dalaga ay may solusyon. Mr. Johnson, almusal na po. Pumasok ang nurse na si Mary, dala ang isang tray ng pagkain. Kung dati tatanggihan niya, ito dahil walang gana ngayon ay iba. Salamat Mary. Wow, mukhang maganda po ang gising ninyo ngayon, sabi ni Mary na may halong pagkagulat. Ibang-iba ito sa David na nakita niya sa loob ng 3 buwan. Ewan ko, parang may magbabago yata. Pagbabago po May, isang babae kasing bumisita kahapon. Interesante ang nga sinabi niya. Napakunot no si Mary. Walang nakatalang ganong bisita sa kanyang record. Ngunit masaya na rin siya na gumaan ang loob ni David. Bandang 10:00 umaga isang katok ang narinig at muling lumitaw si Jasmine. Pareho pa rin ang simpleng pananamit ngunit sa mata ni David tila mayroon siyang kakaibang dating. Magandang araw po. Nakatulog po ba kayo ng mayos kagabi? Hindi ako nakatulog dahil sa iyo, tapat na sagot ni David na ikinangiti ni Jasmine. Kung ganun po tumata sa isip niyo ang sinabi ko, kahit iniisip kong kalokohan lang, ewan ko ba't gusto kong maniwala. Umupo si Jasmine sa silya sa tabi ni David at ipinatong ang kanyang maliit na ba sa kanyang hita. Ang paniniwala po ang unang hakbang. Para gumaling ang katawan, kailangang handa muna ang isip. Iyan din ang laging sinasabi ng mga physical therapist. Tama po, pero hindi lang simpleng mindset ang tinutukoy ko. Kinuha ni Jasmine ang isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bag. Luma na ang pabalat ngunit malinis at maayos ang pagkakatago. Ano? Yan ito po ang mapinag-aralan ko.
mga pamamaraan na hindi gaanong kilala sa Western medicine. Naging interesado si David. Nang buklatin ni Jasmine, ang kwaderno nakita niya, ang gasiksik na sulat kamay sa Filipino at Ingles. Mayroon ding mga komplikadong guhit at diagram. Medical staff ka ba? Hindi po eksakto. Pero interesado po ako sa ganitong bagay kaya matagal ko na itong pinag-aralan. Isang malabong sagot. Tila ayaw ni Jasmine na diretsahang sabihin kung sino siya. So wala kang lisensya. O kahit ano wala po akong opisyal na lisensya. Ngunit nag-alinlangan sandali si Jasmine bago nagpatuloy. Pero lahat po nga natulungan ko ay gumaling. Talaga opo. Kahit yung mahindi naniniwala, nung una nagpasalamat din sa huli. Tinitigan ni David ang seryosong mukha ni Jasmine. Hindi ito mukhang nagsisinungaling. Pero bakit mo ako tinutulungan kahapon? Lang tayo nakakilala. Napatingin si Jasmine sa labas ng bintana tila nag-isip. Nung bata pa po ako ang tatay ko ay dumanas ng parehong sitwasyon. Ang tatay mo opo. Napinsala po ang nga binti niya at ilang taon siyang nahirapan. Nung panahong iyon, wala akong magawa para sa kanya kaya sobra akong nalungkot. May bakas ang lungkot sa boses ni Jasmine? Kaya po ako nagsimulang mag-aral nga nito. Umaasa na balang araw matutulungan ko ang mataong dumaranas ang parehong paghihirap. Naantik si David sa kwento ni Jasmine. Ramdam niya ang sinseridad na nagmumula sa personal na karanasan. Kumusta na? Ang tatay mo gayong sandaling dumilim ang mukha ni Jasmine. Pumanaw na po siya. Bago ko pa matutunan ang mga pamamarang ito. I'm sorry. Okay lang po. Sa halip, gusto kong ibigay sa ibang tao ang tulong na hindi niya natanggap. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Ramdam ni David ang katapatan ni Jasmine. So ano ba talaga ang paraan na iyon muling sumigla ang mukha ni Jasmine? Magsimula po tayo sa pinakapangunahin. Ang pagpapabuti, ang daloy ng dugo. Ginagawa ko na yan sa physical therapy. Iba po ito sa karaniwang masahe. Ang paraan na alam ko ay ang pag-stimulate sa mga partikular na bahagi para makaroon ng nerve response. Nerve response opo. Kahit ang manasirang ugat ay pwedeng muling maging aktibo kung makatanggap ng tamang stimulation. Ang kailangan lang napaka-eksakto ng stimulation na iyon. Ang paliwanag ni Jasmine ay parang galing sa isang profesional. Sa likod ng kanyang simpleng anyo tila, may malawa siyang kaalaman sa larangang ito. Pero epektibo ba? Talaga yan. Hindi ko po may papangakong 100%. Pero sa tingin ko sulit na subukan. Napaisip si David. Isang diagnosis na imposible mula sa medisina maniniwala ba siya sa isang babaeng bigla na lang sumulpot ngunit sa kabilang banda ito na marahil ang kanyang huling pag-asa. Wala naman sigurong mawawala, di ba kung sakaling susubukan natin kailan tayo magsisimula isang ngitingang pag-asa ang sumilay sa mukha ni Jasmine. Kahit ngayon din po, pero may kailangan lang akong ihanda. Ihanda opo. Kailangan po nga espesyal na kagamitan. Itinuro ni Jasmine ang kanyang bag. Dadalhin ko po bukas. Magsisimula na tayo ng seryoso. Naramdaman ni David ang pakabog ng kanyang dibdib. Isang pananabik na matagal na niyang hindi naramdaman. Talaga bang gagaling ako magtiwala lang po kayo sa akin sagot ni Jasmine sa boses na punong katiyakan. Sa sandaling iyon isang kakaibang kapanatagan ang naramdaman ni David. Tila ang mabigat na pasanin na matagal na niyang dinadala mag-isa ay mayroon na siyang kahati. Papalubok na ang araw. Tumayo si Jasmine at inayos ang kanyang bag. Babalik po ako bukas ng hapon. Magpahinga po kayo ng mabuti ngayong gabi. Sa unang pagkakataon na binikas niya ang kanyang pangalan, may taos-pusong pasasalamat sa kanyang buses. Nang makaalis si Jasmine naramdaman ni David ang isang kapanatagan na matagal na niyang hindi nadama.
Bagamat marami pa ring pagdududa kahit paano ay muli niyang naisip ang salitang pag-asa, ang papalubok na raw sa labas ng bintana ay tila mas maganda kaysa dati. Kinabukasan 2:00 ng hapon hindi mapakali si David habang tinitingnan ang orasan. Papalapit na ang oras na sinabi ni Jasmine na darating siya. Kung dati hindi niya maisip na mag-abang siya ngang bisita ngayon ay iba. Mula pa kagabi hindi maalis sa isip niya ang nga sinabi ni Jasmine. Mga espesyal na kagamitan. Ano kaya ang maiyon tok-tok? Eksakto sa inaasahang oras isang katok ang narinig. Pasok. Bumukas ang pinto at pumasok si Jasmine dala ang isang mas malaking bag kaysa kahapon. Mayroon din siyang bitbit na isang itim na hard case. Magandang hapon po. Matagal po ba kayong nahintay hindi naman? Kani-kanina lang. Nagsinungaling si David. Ang toto kaninang umaga pa siya naghihintay ngunit ayaw niyang makmukhang masyadong desperado. Mayat na inilapa ni Jasmine ang bag at case sa mesa sa tabing kama. Simulan na po natin ngayon? Handa na po ba? Ang loob ninyo o? Pero ano ang laman niyan? Itinuro ni David ang itim na case. Mukha itong medical equipment o maring isang toolbox. Ito po ang makagamitan ko. Nang buksan ni Jasmine ang case ng laki, ang mamata ni David. Sa loob mayos na nakasalansan ang malilit na martilyo na may iba't ibang laki at hugis. Martilyo opo, pero iba po ito sa karaniwang martilyo. Kinuha ni Jasmine ang isa sa mga ito, isang maliit na martilyo na kasya sa palat na may bilog na ulo at may kling hawakan. Ito po ay isang reflex hammer. Ginagamit para subukan ang nerve response, pero ginagamit ko ito sa medyo ibang paraan. Ibang paraan karaniwan tinitingnan lang nito ang reflex, pero ginagamit ko ito para i-stimulate at buksan muli ang baradong nerve pathways. Habang nakikinig sa paliwanag ni Jasmine, nagolin langgam pa rin si David. Paggamot siya ugad gamit ang martilyo mukha itong mapangganib. Pero, ligtas ba yan baka lalo pang lumalahuwag po kayong magalala? Ang paraan na alam ko ay hinding-hindi makakasama. Ang mahalaga lang ay ang tamang lokasyon at lakas ng pagpukpok. Isa-isang inilabas ni Jasmine ang iba pang mga martilyo at ipinaliwanag. Ito naman po ay isang vibrating hammer. Ang mahinang vibration nito ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. At ito, isang pressure hammer para i-stimulat ang mga partikular na pressure points. May kabuang 7 magkakaibang martilyo. Hindi pa nakakita si David ng ganitong mga kagamitan. Saan mo nakuha ang mayan ang ilan po ay ako mismo ang gumawa. Inayos ko lang po ang dating kagamitan. Ikaw mismo ang gumawang ngumiti si Jasmine na tila medyo nahihiya. May talento po kasi ako sa paggawa ng mabagay. Habang tumatagal pinapabuti ko sila ayon sa pangangailangan. Kaya naging ganito ang itsura nila ngayon. Lalong naging interesado si David kay Jasmine. Sa likod ng simpleng anyo tila mayroon siyang nga espesyal na kakayahan. Kailan ka pa nagsimulang mag-research ng ganito? Mga 10 taon na po siguro. Nagsimula ako dahil sa tatay ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahumaling. 10 taon? So ano na ang edad mo, Jasmine? 30 po. Mas matanda siya kaysa sa inaakala ni David. Dahil sa kanyang baby face. Mukha siyang nasa early 20s ngunit 10 taon na pala siyang nag-aral sa larangang ito. So ilang taon na? Ang natulungan mo hindi ko po eksaktong binilang pero nga 30 taon na po siguro. 30 kung ganun talagang epektibo pala. Hindi po 100% epektibo sa lahat. Pero karamihan po sa kanila ay bumuti ang kalagayan. Ang tapat na sagot ni Jasmine ay lalong nagbigay sa kanya ng tiwala. Sige, simulan na po natin. Kinuha ni Jasmine ang pinakamaliit na martilyo at lumapit kay David. Una, mag-test muna tayo ang response ng bahagya. Kung may maramdaman po kayo, sabihin nyo agad.
kinabahan si David. Sa loob ng ilang buwan sa hindi mabilang na pagsusuri, wala siyang naramdaman. Magiging iba kaya, ngayon dahan-dahang pinukpok ni Jasmine ang bahagi sa ilalim ng tuhod ni David. Tok tok tok. Kumusta po wala? Inaasahan na ang resulta. Ngunit hindi na dismaya. Si Jasmine, hindi ko naman po inaasahan na makakaroon agad ng response. Ngayon unti-unti nating dagdagan ang stimulation. Ngayon isang mas malaking martilyo ang ginamit niya sa ibang bahagi. Tok tok tok, wala pa ring pakiramdam. Sa loob ng 10 minuto sinubukan ni Jasmine ang iba't ibang bahagi. Tuhod binti bukong-bukong hanggang sa mga daliri sa paa ngunit pareho ang resulta. Mukhang hindi nga madali sabi ni David hindi may tago ang pakadismaya. Umasa siya, ngunit pareho lang ang resulta sa ibang materapi. Ngunit hindi sumuko si Jasmine. Ngayon po sisimulan na natin ang tunay na terapi. Ang ginawa natin kanina ay pek-check lang ng kasalukuyang kondisyon. Tunay na therapy po. Iba po ito. Kinuha ni Jasmine ang vibrating hammer. Iba ito sa karaniwang martilyo. Mayroon itong on-off button. Ang mahinang vibration nito ay nagpapabilis ang daloy ang dugo. Kasabay nito ginigising din nito ang manatutulok na ugat. Pinindot ni Jasmine ang button at isang mahinang ugong ang narinig mula sa martilyo. Medyo kakaiba po ito sa simula, pero hindi masakit. Idinikit ni Jasmine ang vibrating hammer sa hita ni David. Zzz! Tila kumalat ang vibration sa buong binti niya. Wala siyang maramdaman ngunit may kakaibang pakiramdam. Gagawin po natin ito ngang mas 10 minuto tapos pressure stimulation naman. May sistema ang paggamot ni Jasmine. Bawat bahagi ay may takdang oras para sa vibration at pagkatapos ay ginagamit niya ang pressure hammer para pindutin ang mga partikular na puntos. Sa simula na aalinlangan si David ngunit habang nakikita niya ang profesional na kilos ni Jasmine, unti-unti siyang naktiwala. Tila marami nga siyang alam sa larangang ito. 1 oras ang itinagal ng terapi. Hanggang dito na lang po muna, tayo ngayon. Unang araw pa lang mas mabuting huwag nating biglayin. Sabi ni Jasmine, habang inaayos ang kanyang magamit. Kumusta po? May naramdaman po ba kayong kakaiba na patingin si David sa kanyang binti? Wala pa ring pakiramdam ngunit tila mas maganda ang kulay ng kanyang balat. Hindi ako sigurado pero parang uminit. Naningning ang mameta ni Jasmine. Kung ganon po may epekto ang pakiramdam, ang init ay nangangahulugang bumubuti ang sirkulasyon ng dugo ninyo. Talaga nag-alinlangan, si David ngunit tiyak na may kakaiba siyang naramdaman. Pwede ka bang bumalik bukas siyempre po? Kailangan itong gawin araw-araw para maging epektibo. Ngumiti si Jasmine habang isinasara ang kanyang case. Malapit niyo nang maramdaman ang mas malaking pagbabago. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon nakatulog, si David na may pag-asa sa puso. Isang maliit na pagbabago ngunit tiyak na may kakaiba siyang naramdaman. Magagawa kaya ng terapi ni Jasmine na lumihan ng isang himala 1 linggo ang lumipas? Tulad ng ipinangako, araw-araw na dumarating. Si Jasmine tuwing 2:00 ang hapon at sa unang pagkakataon naramdaman ni David ang saya ng pag-abang sa isang tao. Kumusta po kayo ngayon bati ni Jasmine habang binubuksan ang kanyang case ng makagamitan? Naging pamilyar na ang tanawing ito. Mas maganda ang pakiramdam ko kaysa kahapon. Tapat na sagot ni David. Sa unang 2 araw bahagya lang, ang pagbabago ngunit sa ika-4 na araw, isang malinaw na pagkakaiba ang kanyang naramdaman. Ano po ang partikular na pagbabago? Mas matagal na po ang pakiramdam ng init sa mabinti ko. At nag-alinlangan si David bago magpatuloy, minsan parang may kumikiliti. Nanining ang mamata ni Jasmine. Kumikiliti po talaga opo. Hindi ako sigurado pero tiyak na may nararamdaman ako. Napakagaling, iyan po ay isang senyales na nagigising na ang ugat ninyo hindi may tago ni Jasmine ang kanyang tuwa.
Ang pakiramdamang pangangati ay nangangahulugang nagsisimula na ang nerve response. Talaga marami bang nakakaramdam nito? Hindi po. Karaniwan isang buwan pa bago lumabas ang ganitong reaksyon, pero napakabilis pong sa inyo, Mr. Johnson. Napuno nga galak ang puso ni David. Sa loob ng ilang buwan na walang pag-asa ngayon, ay tila may tunay na pagbabago ng nagaganap. Nun bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Dr. Smith. Mr. Johnson, magandang araw. Kumusta ang kondisyon? Natigilan si Dr. Smith nang makita si Jasmine. Sino po siya? Ako po si Jasmine. Reyes, magalang nabati ni Jasmine. Tinutulungan ko po si Mr. Johnson. Tinutulungan sa anong kapasidad? May pag-ingat sa boses ni Dr. Smith. Physical therapist po ba kayo o isang rehabilitation specialist? Tila nabigla si Jasmine. Hindi po ako eksaktong medical staff. Personal ko lang pong pinag-aralan ang larangang ito. Personal sumeryoso. Ang mukha ni Dr. Smith. Ibig sabihin ginagamot ninyo ang isang pasyente ng walang lisensya. Hindi ko po ito itinuturing na paggamot kundi pagtulong sabat ni David. Dok, dahil kay Jasmine malaki ang naging pagbuti ko. Pagbuti, tumingin si Dr. Smith kay David na may pag-alinlangan. Ano pong partikular na pagbuti ang sinasabi ninyo? Unti-unti nang bumabalik ang pakiramdam sa binti ko? Nakakaramdam na akong init at pangangati? Nagulat si Dr. Smith. Talaga kung ganun. Mektes? Tayo sandali. Kinuhan doktor ang isang reflex hammer mula sa kanyang bulsa. Iba ito sa ginagamit ni Jasmine, isang karaniwang medical hammer. Tingnan natin ang ni reflex. Tok, dahan-dahan niyang pinukpok ang tuhod ngunit walang reaksyon. Wala pa ring reflex. Sinubukan ni Dr. Smith ang iba pang bahagi ngunit pareho ang resulta. Pero ang katotohanang nakakaramdam na ang pasyente ay isang malaking bagay na. Muli siyang tumingin kay Jasmine. Anong paraan ang ginagamit ninyo? Itinuro ni Jasmine ang kanyang case. Pinagsasama ko po ang espesyal na vibration stimulation at acupressure. Isang paraan para pabutihin ang sirkulasyon ng dugo habang ginigising ang maugat. Interesting. Saan niyo natutunan ang teknik na? Yan, ito po ay isang paraan na ako mismo ang bumuobas sa iba't ibang mga sanggunian. Kunot no? Si Dr. Smith. Ibig sabihin hindi ito isang medically proven method. Opo. Pero epektibo po. May kumpiyansa sa boses ni Jasmine. Nag-isip sandali si Dr. Smith. Mukhang hindi naman ito nakakasama. At kung bumubuti ang kalagayan ng pasyente, sa tingin ko ay pwede ninyong ipagpatuloy. Pero kailangan pa rin niyang sumailalim sa regular na medical check-ups. Siyempre po, sagot ni David. Nang makaalis ang doktor, nakahinga ng maluwag si Jasmine. Akala ko po magdududa ang doktor. Natural lang yun. Isang bagay na sinabing medisina na impossible ay nangyayari, sabi ni David. At pagkatapos ay nagtanong, Jasmine, hindi ka ba talaga medical staff? Hindi po ako isang lisensyadong medical staff. Nag-alinlangan sandali si Jasmine bago nagsalita. Ang totoo po, nag-aral akong tradisyonal na paraan ng paghihilot sa Pilipinas. Hindi ko lang po natapos ng formal. Opo. Natutunan ko po ang mga teknik ng pag-stimulat sa mga ugat at kalamnan. Mula sa kaalamang iyon, pinagsama ko ito sa Western medicine para mabuo ang kasalukuyang pamamaraan ko. Tumango si David. Ngayon naintindihan na niya kung bakit kakaiba ang terapi ni Jasmine. So mayroon ka palang professional knowledge. Mapangunahing kaalaman lang po. Pero matagal ko itong pinag-aralan at pinractice. Kung ganun, ipagpatuloy na natin ang terapi ngayon. Ngumiti si Jasmine at kinuha ang vibrating hammer. Siyempre. Ngayong nagsisimula ng gumanda ang pakiramdam ko, hindi tayo pwedeng huminto. Ang terapi ng araw na iyon ay mas matindi kaysa dati. Nakumpirma ni Jasmine na maganda ang reaksyon ni David. Subukan po natin ang mas malakas
na stimulation ngayon. Isang bagong martilyo ang lumabas? Mas malaki ito kaysa? Sam nga nauna at mas malakas ang vibration. Zzz, kumusta po tiya na? Mas malakas ang pakiramdam sagot ni David na ikinasya ni Jasmine matapos ang isang oras at kalahating terapi inayos na ni Jasmine ang kanyang gamit. Bukas susubukan natin ang medyo ibang paraan. Ibang paraan opo. Kung hanggang ngayon ay basic stimulation lang, bukas ay mas partikular na nerve stimulation ang gagawin natin. Habang nakatingin kay Jasmine, naramdaman ni David ang pinahalong pananabik at kaba. Hindi ba mas delikado yan? Huwag po kayong mag-alala. Ito po ang paraan na pinakakampante ako. Sa boses ni Jasmine na punong kumpiyansa, lalong inabangan ni David ang kinabukasan. Nakita niya ang papalubo na araw sa bintana ng ospital. Ang nga araw na datiri puno nga. Kawalan ng pag-asa. Ngayon ay puno na ngang pag-asa. Anong pagbabago kaya ang naghihintay? Bukas kinabukasan, mas magang dumating si Jasmine. Bandang alas 10 ng umaga at may kakaibang determinasyon sa kanyang muha. Bakit ang aga mo yata ngayon? Gulat na tanong ni David. Mahalaga po ang araw na ito. Ang managdaang araw ay paghahanda lamang. Ngayon po ang tunay na terapi. May bigat sa boses ni Jasmine na iba sa karaniwan. Tunay na terapi, opo. Handa na po ang katawan ninyo, Mr. Johnson. Puwede na nating simulan ang full-scale nerve activation. Dala ni Jasmine ang isang mas malaking case kaysa dati. Sa loob nito ay mga kagamitang hindi pa niya nakikita. Ano ang mga yan? Namangha si David sa mga sopistikadong kagamitan sa loob ng case. Mukha itong mga precision medical instruments. Ito po ang nerve stimulator na ako mismo ang nag-design. Itinaas ni Jasmine ang isang aparato na kasinlaki ng palad. Mayroon itong maraming button, isang maliit na screen, at mga manipis na kawat na nakakonekta rito. Ikaw ang nag-design, opo. Ito ay isang pinahusay na bersyon ng mga kasalukuyang electrical stimulation therapy. Ang prinsipyo nito ay gisingin ang mga nasirang ugat gamit ang mga electrical signals na may partikular na frequency. Hindi makapagsalita si David. Ngayon niya lang napagtanto na si Jasmine ay hindi lamang isang simpleng masahista. Jasmine, ano ba talaga ang pagkatao mo? Nag-alinlangan sandali si Jasmine bago huminga ng malalim. Ang totoo po, nagtapos akong biomedical engineering. Biomedical engineering, opo. Tinapos ko po ang aking doktorate sa Pilipinas. Ang aking espesyalisasyon ay nerve regeneration at electrical stimulation therapy. Gulat na gulat si David. Ang babaeng inakala niyang simpleng dalaga ay isa palang eksperto na may doctorate. Bakit mo ito itinago? Kung sinabi ko po sa simula na isa akong eksperto, baka po naging pabigat ito sa inyo. At sandaling dumilim ang mukha ni Jasmine. Ang therapy na binuo ko ay hindi pa opisyal na kinikilala. Itinuturing itong experimental ng medical community. Kaya ka personal na tumutulong. Opo, pero tiyak po ang epekto nito. Sa 30 kataonan na tulungan ko, 28 ang napakita ng malaking pagaling. Sam nga sinabi ni Jasmine na simulang kumabo ang dibdib ni David. Ngayon tila pwede na siyang tunay na umasa. So, possible ba talagang makalakat akong muli? Ang kaso po ninyo, Mr. Johnson, ay partikular na may pag-asa. Ang antas ng pinsala sa inyong gulugot at ang inyong reaksyon sa therapy so far ay napakaganda. Sinimulay ni Jasmine na isidapeng now stimulator. Sa komplikadong screen, iba't ibang numero ang lumitaw. Simulan na po natin ang seryosong therapy. Medyo kakaiba po ito sa simula. Anong pakiramdam? Parang may dumadaloy na kuryente. Hindi masakit, pero posibleng gumalaw ang makalamnan nyo ng kusa. Ikinabit ni Jasmine ang maliliit na elektrodes sa iba't ibang bahagi ng binti ni David. Handa na po kayo? Kinakabahang tumango si David. Pinindot ni Jasmine ang button. Zzzzztt.
Isang mahinang kuryente ang nagsimulang dumaloy. Sa una wala siyang naramdaman ngunit habang unti-unting tumataas ang intensity. Oh, nanlaki ang nga mata ni David. May nararamdaman ako. Tunay ngang may pakiramdam ngang kuryente na dumadaloy sa kanyang nga binti. Sa unang pakakataon sa loob ngang ilang buwan isang tiyak na sensasyon. Talaga po sa ang bahagi nyo. Nararamdaman sa hita at sa bandang tuhod. Nagningning ang mukha ni Jasmine. Napakagaling nagre-react ang mga ugat nyo habang nagpapatuloy ang electrical stimulation ang mga kalamnan sa binti. Ni David ay nagsimulang bahagyang manginig. Ang mga binti ko gumagalaw. Nang makita ang kanyang mabinti na gumagalaw nang hindi niya sinasadya napayak si David sa tuwa. Posible ba talaga ito simula pa lang po ito? Sa patuloy na terapi magagawa niyo, naring igalaw ito ng may kamalayan. Inayos ni Jasmine ang intensity habang sistematikong isinasagawa ang terapi. Matapos ang 30 minuto malinaw na nararamdaman na ni David ang kanyang mabinti. Noon biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok ang nurse na si Mary. Mr. Johnson, anong nangyayari May? Narinig akong ingay. Natigilan si Mary nang makita ang nga binti ni David na gumagalaw. Ano yan gumagalaw? Ang nga binti nyo? Mary, nararamdaman ko ang nga binti ko, sigaw ni David sa tuwa. Tumingin si Mary kay Jasmine hindi makapaniwala. Anong ginawa niyo sa kanya? Electrical stimulation therapy po. Ginising nito ang nasirang ugat, mahinahong paliwanag ni Jasmine. Possible ba? Yan tatawagin ko ang doktor. Nang akmang lalabas si Mary, pinigilan siya ni Jasmine. Sandali po, hindi pa tapos ang therapy. Pero hindi po natin ito pwedeng itigil ngayon. Kailangan nating panatilihin ang activated state ng maugat. Sa matatag na busis ni Jasmine huminto si Mary. Sige, babantayan ko na lang kayo dito. Habang napapatuloy ang terapi, lalong gumanda ang reaksyon ni David. Maging ang madaliri niya sa paa ay nagsimula ng bahagyang gumalaw. Patim nga, daliri ko nararamdaman ko. Talagang nararamdaman ko. Matapos ang 1 oras pinatay ni Jasmine ang makina. Hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Baka ma-overload ang maugat kung masyadong matagal. Nang tanggalin ang ma-electrodes nang hinayang si David. Hindi ba pwedeng ipagpatuloy bukas pa ulit? Araw-araw unti-unti nating hahabaan ang oras. Hindi pa rin makapaniwala si Mary. Talaga bang possible ang ganitong bagay? Sumagot si Jasmine. Kung hindi po tuluyang naputol ang mga ugat, malaki po ang posibilidad. Sa tamang stimulation magigising ang nga natutulok na ugat. Kung ganun, makakalakat pa po ba? Si Mr. Johnson kakailanganin ng panahon pero napakataas po ng posibilidad. Nang gabing iyon hindi makatulog si David sa sobrang tuwa. Ang sandali na naramdaman niya ang kanyang gabinti sa unang pakakataon sa loob ngang ilang buwan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang katotohanang si Jasmine ay hindi isang simpleng dalaga kundi isang world-class expert ay nakakagulat din. At nagpapasalamat siya na tinutulungan siya nito. Makakalakat pa ba talaga ako ngayon? Hindi na ito isang simpleng pag-asa kundi isang makatotohanang inaasahan. Lumipas ang 2 linggo. Araw-araw na nagpatuloy ang therapy ni Jasmine at ang bilis ang pagaling ni David ay ikinagulat ang lahat. Subukan po ninyong igalaw ng kusa ngayon, sabi ni Jasmine habang tinatanggal ang mga electrodes. Ngayon kahit walang electrical stimulation nananatili na ang ilang sensasyon. Huminga ng malalim si David at nag-concentrate. Galaw. Nakakamangha, bahagyang gumalaw ang kanyang kanang daliri sa paa. Nagawa ko kusa ko itong naigalaw. Napapalakpak si Jasmine sa tuwa. Napakagaling, possible na po ang conscious movement. Kung ganun makakalakat na ako, hindi pa po. Pero pwede na po tayong magsimula ng rehabilitation training. Noon bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Smith kasama ang ilan pang mga doktor. Mr. Johnson, ito ay isang himala. Nasaksihan ni Dr. Smith ang pagbabago ni David
Sa loob ngang 2 linggo at hindi siya makapaniwala. Isang bagay na inakala naming impossible sa medisina ay nangyayari. Lahat ng ito ay dahil kay Jasmine, sabi ni David. Nakatingin kay Jasmine. Ang doktor ay napakita ng interes kay Jasmine. Dr. Reyes, puwede niyo po bang ipaliwanag ang eksaktong prinsipyo inilabas ni Jasmine ang kanyang mga research materials at sistematikong ipinaliwanag? Basically, ginagamit natin ang specific frequency electrical stimulation para induce ang neuroplasticity sa mga nasirang ugat. Kasabay nito pinopromote din natin ang angiogenesis. Humanga ang doktor sa profesional na paliwanag ni Jasmine. Saan niyo po isinagawa ang research na ito? Sa isang universidad sa Pilipinas po ako nag-doctorate at pagkatapos nun ipinagpatuloy ko ang research ng personal. Personal, bakit hindi po kayo nagsagawa ng official na research? Sandaling dumilim ang mukha ni Jasmine. Ang aking research method po ay tinutulan ng conventional medical community. Tinutulan itinuring po itong masyadong experimental kaya hindi inaprubahan para sa clinical trials. Kaya po ganito personal na lang akong tumutulong. Tumango ang mga doktor na parabang naiintindihan. Pero malinaw ang resulta. Isang pasyente na sinukuan na namin ay nagawa ninyong pagalingin. Tumingin si Dr. Smith kay David. Mr. Johnson, ngayon, pwede na po talaga kayong umasa. Nang hapong iyon matapos umalis, ang doktor nagkaroon ng pagkakataon sina Jasmine at David na mag-usap ng sila lang. Jasmine, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa po tapos. Kailangan pa po ngang mas maraming oras para sa tuluyang pagaling. Tumingin si David kay Jasmine at maingat na nagtanong. Pero bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Isang taong tulad ko, nag-alinlangan sandali si Jasmine bago sumagot. Ang totoo po, nag-research ako tungkol sa inyo, Mr. Johnson. Tungkol sa akin, opo. Gusto ko pong malaman kung anong klaseng tao kayo. Kinabahan si David. Nalaman kaya niya ang kanyang nakaraan at ano ang nalaman mo? Nalaman ko po ang tungkol sa construction company na pinapatakbo ninyo. Bahagyang nanginginig ang boses ni Jasmine. Lalo na po ang tungkol sa charity work na ginawa ninyo 10 taon na ang nakalipas. Nagulat si David. Akala niya walang nakakaalam nun. Paano mo nalaman yon? Nakita ko po sa isang lumang artikulo sa diaryo sa Pilipinas. Nakasulat po doon na isang paaralan sa Pilipinas na nawasak ng bagyo ay libre ninyong ipinatayo muli. Napatulala si David. Sinubukan niyang itago iyon sa media. Ang paaralang iyon. Doon po ako nag-aral. Sa pag-amin ni Jasmine, natigilan si David. Ano? Opo. Doon po ako nagtapos ng elementarya. Sa mga silid-aralan na ipinatayo, ninyo ako nag-aral. Hindi makapaniwala si David. Posible ba ang ganitong pagkakataon kaya mo ako tinutulungan? Nung una po akala ko nakataon lang. Pero nang marinig ko ang pangalan ninyo, naalala ko po. Pangalan iyon ng isang taong may malaking utang na loob ako. May namumong luha sa magamata ni Jasmine. Dahil po sa paaralang iyon nakapagpatuloy ako sa pag-aral. Kaya po ako naging kung sino ako ngayon. Napuno ngang emosyon ang puso ni David. Ang isang maliit na kabutihan na ginawa niya 10 taon na ang nakalipas ay bumalik sa ganitong paraan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin mula sa simula? Kung sinabi ko po kaagad, baka po naging pabigat ito sa inyo. Baka isipin ninyo na ginagawa ko ito bilang kabayaran. Pero bakit ko sinasabi ngayon? Dahil medyo magaling na po kayo. At gusto kong malaman ninyo kung bakit ako ganito kasipak na tumulong. Hindi makapagsalita si David sa sobrang emosyon. Mr. Johnson, nung tinulungan ninyo ang aming paralan, sinabi niyo raw po na okay lang kahit walang makakaalam. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang pasasalamat ko sa puso na iyon? Patuloy ni Jasmine. Noon isang simpleng estudyante lang ako,
Pero ipinangako ko sa sarili ko, balang araw magiging tulad din ako ni Mr. Johnson. Kaya ka nagsimula sa research na ito? Opo. Gusto kong magkaroon ng kakayahang tumulong sa ibang tao. Nakatinginan sila sa tahimik na sandali. Isang napaka-espesyal na connection, sabi ni David nakangiti. Ang estudyante mula sa paaralang tinulungan ko ang siyang nagligtas sa akin ngayon. Ngayon alam ko na po kung bakit napakabilis ng paggaling ninyo. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala po kasi ako na ang mga taong gumagawa nga mabuti ay sinusuklian din nga mabuti. Sa sinabi ni Jasmine, isang taos-pusong ngiti ang lumabas sa labi ni David. So makakalakat na ba talaga ako? Opo, tiyak po. Dahil isa po kayong taong hindi sumusuko. At ikaw din isang taong hindi sumusuko. Nang gabing, iyon payapa, ang puso ni David habang natutulog. Hindi siya makapaniwala na ang isang mabuting gawa 10 taon na ang nakalipas ay nagbalik bilang isang himala. At lalo pang lumaki ang kanyang pasasalamat kay Jasmine. Alam niyang, tinutulungan siya nito hindi lamang bilang isang medical professional, kundi bilang isang kapwa-tao. Ipinangako niya sa sarili na mas magiging aktibo siya sa terapi simula bukas. 1 buwan pa ang lumipas. Sa rehabilitation room ng Los Angeles Central Hospital, isang di kapani-paniwalang tanawin ang naganap. Si David Johnson na 3 buwan lang ang nakalipas, ay isang paralisadong pasyente ay dahan-dahang humahakbang habang nakahawak sa parallel bars. Isa pang hakbang, yan napakagaling pag-engganyo ni Jasmine sa kanyang tabi. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Mabagal man, tiyak na naglalakat, si David gamit ang sarili niyang lakas. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Dr. Smith na nanonot sa gilid. Kailangan na nating baguhin ang medical textbook. Hindi pa po siya 100% mapakumbabang, sabi ni Jasmine. Pero sapat na po ito para sa pangaraw-araw na pamumuhay. Nakarating si David sa dulong parallel bars at umupo sa wheelchair. Mahirap pa rin para sa kanya ang maglakat ng matagal, ngunit iyon palang ay isang himala na. Jasmine, maraming salamat. Hindi pa po tapos. Ilang buwan pa ang rehab at babalik po kayo sa dati? Talaga, opo? Nalakpasan na po natin ang pinakamahirap na bahagi? Noon isang lalaki ang pumasok sa silid, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mayos ang suot na business suit. David Michael, nagulat si David. Ito ang kanyang dating business partner, si Michael Brown. Nabalitaan ko ang nangyari kaya nagmamadali akong pumunta. Totoo bang nakakalakat ka na o? Paano mo nalaman tumawag ang ospital? Sabi ihanda na raw ang discharge mo. Bati ni Michael kay Jasmine. Kayo po siguro ang sikat na si Dr. Reyes. Marami na po akong narinig tungkol sa inyo. Magandang araw po, magalang na bati ni Jasmine. David, mayroon akong importanteng sasabihin, seryosong sabi ni Michael. Tungkol sa negosyo. Negosyo, nagtaka si David. Ang kumpanya ay malapit ng malugi. Anong negosyo ang pag-usapan nila kamakailan? Nakakuha tayo nga isang malaking proyekto, isang malaking hospital construction project, Hospital O. Pero may isang kondisyon. Kailangan kasama ka, David? Hindi maintindihan ni David. Ako sa ganitong kalagayang kailangan nila ang expertise mo bilang isang construction specialist, lalo na ang isang taong may karanasan sa pag-design NH medical facilities para sa mga taong may kapansanan. Facilities para sa may kapansanan espesyal na hilinga, kliyente. Kailangan daw nila ang pananaw ng isang taong personal na nakaranas ng kapansanan. Nagulat si David sa sinabi ni Michael. Sino ang kliyente? Isang negosyante na nangangalang Paulo Villanueva, isang Filipino-American. Biglang naging interesado si Jasmine. Paulo Villanueva po, kamo o kilala mo ba baka po si Chairman Paulo Villanueva ang tinutukoy ninyo? Tama. Paano mo nalaman? Nagliwanag ang mukha ni Jasmine. Siya po ang nagpopondo sa aking research. Ngayon, si David naman ang nagulat. Isa na namang koneksyon
nagpatuloy si Mikel. Gusto ni Chairman Villanueva na magtayo ng isang state-of-the-art rehabilitation hospital sa Pilipinas. Kasama na rin ang isang research institute para sa mga mananaliksik tulad ni Dr. Reyes. Research Institute na nining ang ngamata ni Jasmine. Oh, at gusto niyang ikaw, David, ang mamahala sa design ng ospital. Napaisip si David. Ilang buwan lang ang nakalipas, lugmok siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, isang bagong oportunidad ang dumating. Gaano kalaki? Ang proyekto, 20 billion project. 20 billion hindi makahinga si David. Ito na ang pinakamalaking proyekto na hahawakan niya. Pero may kondisyon pa, kailangang sumama rin si Dr. Reyes. Nagulat si Jasmine. Ako rin po, opo. Gusto niyang kayo ang maging head ng Research Institute. Research Institute head. Isang alok na hindi niya pinangarap. Tumingin si David kay Jasmine. Jasmine, anong sa tingin mo ako po? Siyempre gusto ko. Pero kayo, po Mr. Johnson, gusto ko ring subukan. Ito na siguro ang pagkataon. Kung suklian ang tulong mo sa akin. Ngumiti si Michael. So desidido na sabay na sagot ng dalawa. Mabuti. Kung ganon, bukas makikipakita tayo kay Chairman Villanueva. Nang makaalis si Michael, nakatinginan sina Jasmine at David at napangiti. Ang daming kakaibang nangyayari, sabi ni David. Parang lahat ay konektado, sagot ni Jasmine. Ang pagpapatayo ng paaralan 10 taon na ang nakalipas. Ang pakikita natin at ngayon ang proyektong ito. Tadhana nga, siguro. Opo, at simula pa lang po. Ito, napatingin si David sa labas ng bintana. Ang papalubok na araw ay nagbibigay ngang magandang kulay sa langit. Jasmine, po pagdating natin sa Pilipinas, gusto kong bigyan ng espesyal na pangalan ang unang ospital na itatayo natin. Anong pangalan po? Pag-asa Hospital. Para isalayse ang kwento natin mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. May namumuang luha sa mga mata ni Jasmine. Magandang pangalan po, iyan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kamabinalikan ni David, ang mga nakdaang buwan. Mula sa desperasyon, sa isang milagrosong pagaling hanggang sa isang bagong hamon, tila isang panaginip. At bukas isang bagong buhay ang magsisimula. Kasama si Jasmine, makakaroon siya nga, pagkakataong magbigay nga, pag-asa sa mas maraming tao. Tumingin siya sa tungkot na nakasandal sa tabingang kanyang wheelchair at napangiti. Malapit na hindi na rin niya iyon kakailanganin. Ang mabituin sa labas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Isang taon makalipas sa Pilipinas, sa Kamaynilaan, isang maringal at modernong gusali ang nakatayo. Sa harap nito nagniningning ang isang karatula, Pag-asa Medical Center. Sa arawng inaugurasyon dumaksa ang matao, mga pasyente, medical staff at media. Mga kaibigan, ito ay isang napakahalagang araw, sabi ni David Johnson na nakatayo sa entablado, hawak ang mikropono. Siya ay ganap ng magaling, nakatayo ng tuwid ng walang tungkot. Ang ospital na ito ay hindi lamang isang medical facility. Ito ay isang lugar kung saan ang mahimala mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa ay nangyayari. Nakpalakpakan ang makatao. Isang taon na ang nakalipas, ako ay isang pasyenteng paralisado. Sinukuan ko na ang lahat ng pag-asa. Tumahimik ang mga manonood. Ngunit isang taong may puso anghel ang muling nagtayo sa akin. Tumingin si David kay Jasmine. Nakangiti siyang tumango mula sa audience. Kung hindi dahil kay Dr. Jasmine Reyes, wala ako rito ngayon. At wala rin ang ospital na ito. Ngayon pakinggan natin si Dr. Reyes. Umakyat si Jasmine sa entablado. Iba na siya sa mahiyain niyang anyo, 1 taon na ang nakalipas. Ngayon isa na siyang kumpiyansang research director. Magandang araw po. Ako si Jasmine Reyes, ang director ng Pag-asa Medical Research Institute.
Ang therapy na aming binuo ay naisagawa na sa 120 pasyente. Sa kanila 110, ang nagpakita ng malaking pagaling. Isang kahangahangang success rate. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang nga numero kundi ang pag-asa. Ang nga taong sumuko na ay muling nangangarap. Tumingin si Jasmine kay David, ang maliit na butong kabutihan na itinanim ni Mr. Johnson 10 taon na ang nakalipas ay lumago at naging isang malaking puno. Noon isang matandang lalaki ang tumayo mula sa audience. Dr. Reyes nagulat si Jasmine sa boses na iyon. Profesor ito ang kanyang dating, profesor sa universidad, si Professor De Leon. Congratulations Jasmine, ipinagmamalaki kita. Naluha si Jasmine. Salamat po sa pag-engganyo nyo sa akin na huwag sumuko. Hindi. Lahat nege iyan ay dahil sa iyong determinasyon at pagsisikap. Nang tumayo si Professor De Leon, ang lahat ng manonood ay tumayo rin at nakpalakpakan. Matapos ang seremonya nasa rooftop garden ng ospital, sina Jasmine at David. Para talagang panaginip sabi ni Jasmine habang nakatingin sa city skyline. 1 taon lang ang nakalipas hindi ko ito inakala. Ako rin sagot ni David. Sino ang mag-aakala na ang pakikita natin sa isang silid ng kawalan ng pag-asa ay hahantong sa araw na ito mabuti na lang po at hindi kayo sumuko noon Mr. Johnson. At mabuti na lang hindi ka sumuko sa akin. Noon isang nurse ang lumapit. Dr. Reyes dumating na po ang unang pasyente natin. Sino siya 16 anyos na estudyante na naaksidente sa kotse at napinsala ang huluhod. Sabi po nga magulang kayo na lang daw po ang huling pag-asa nila. Nakatinginan sina Jasmine at David. Tara na opo. Pagpasok nila sa loop na ospital sa pasilyo isang binatang nakaupo sa wheelchair ang nakatingin sa labas na bintana na may desperadong ekspresyon. Sa tabi niya ay ang kanyang nag-alalang na magulang. Magandang araw po. Ako po si Dr. Jasmine Reyes Batini Jasmine. At siya po si Mr. David Johnson. Tumingin sa kanila ang estudyante at ang kanyang nga magulang. Gagaling pa po ba talaga siya nanginginig na tanong ng ina? Sumagot si Jasmine sa boses na puno ng tiyakan. Huwag po kayong sumuko. Palaging may pag-asa. Lumapit si David sa estudyante. Last year, nasa ganyang sitwasyon din ako. Pero tingnan mo ako ngayon. Natural na naglakat-lakat si David para palakasin ang loop binata. Talaga po sa unang pagkakataon, isang kislap ng pag-asa ang nakita sa nga mata nga estudyante. Oo. Magtiwala ka lang kay Dr. Reyes at sundin mo siya. Nang gabing iyon sa kanyang research lab gumagawa si Jasmine ng bagong treatment plan. Sa pader nakasabit ang maalitrato ng mga pasyenteng nagamot niya, lahat sila ay muling nakalakat. Pumasok si David dala ang 2 tasang kape. Gabi na nagtatrabaho ka pa rin. Okay lang po, ito po ang pangarap ko. Ngumiti si Jasmine at kinuha ang kape. Jasmine, may isang tanong ako. Ano po iyon nung una tayong nakita sigurado ka ba talaga o umasa ka lang nakisip sandali si Jasmine bago tapat na sumagot? 50-50 po. Sa medikal na pananaw may posibilidad pero hindi ako sigurado kung magtatagumpay. Pero sa puso ko kailangang subukan. Bakit niyo po natanong bakit ka kumilos na para bang sigurado ka dahil kailangan po ninyo ng pag-asa Mr. Johnson? Naisip ko po na kung ako mismo ay mag-alinlangan, mag-aalinlangan din kayo. Tumango si David. Ang kumpiyansang iyon. Ang nagligtas sa akin. At pinatunayan niyo po na tama ang kumpiyansang iyon. Sa labas ang ilaw lungsot ay kumikinang. Jasmine sa isang lugar sa siyudad na ito may mga tao ring nawawalan pag-asa ngayon di ba po? Pero ngayon mayroon na silang pag-asa. Tumingin si Jasmine sa galitrato sa pader. Dahil nandito na tayo. Dahil nandito na tayo ulit ni David. Noon,
bumukas ang pinto ng lab at pumasok ang isang nurse. Dr. Reyes, may emergency patient po. Nakatinginan sina Jasmine at David at napangiti, tara na opo. Muli humakbang sila para maging pag-asang isang tao. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi ni Jasmine, Mr. Johnson sa Tinjin, niyo po ba ang kuwento? Natin ay magiging pag-asa rin para sa iba siyempre. Mula sa kawalan nenji pag-asa, patungo sa pag-asa. Mula sa imposible, patungo sa posible. Iyan ang kwentong kailangan ng mundo. Kung ganun balang araw isulat kaya natin ang kwento natin bilang isang libro, magandang ideya. Ano ang magiging pamagat? Isip sandali si Jasmine. Ang himala ng martilyo. Ano sa tingin niyo? Napatawa ng malakas si David. Perfect. Ang gabi sa pag-asa Medical Center ay lumalim. Ngunit doon isang bagong pag-asa ang patuloy na isinisilang. Ang kwentong isang lalaking desperado at isang dalagang tila ordinaryo na lumihangang isang himala. Ang kwentong iyon ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Kayo rin huwag sumuko. Sa isang lugar maaring nahihintay ang inyong Jasmine o ang inyong David. 5 taon makalipas. Sa Geneva, Switzerland, sa headquarters ng World Health Organization, nagtipon ang mga medical experts mula sa iba't ibang bansa. Isang mahalagang pagpupulong tungkol sa international standardization ng nerve regeneration therapy. Dr. Jasmine Reyes, maari na po kayong magsimula, sabi ng host. Umakyat si Jasmine sa entablado. Isa na siyang internationally recognized authority sa nerve regeneration. Magandang araw. Sa nakalipas na 5 taon, ang aming integrated nerve regeneration therapy. Ipinakita sa screen ang kahangahangang istatistika. Sa kasalukuyan 2,500 pasyente mula sa 25 bansa ang nagamot. Ang success rate ay 93%. Humanga ang manunod. Ngunit ang mas mahalaga ay hindi lamang ang medical achievement nito. Ipinakita sa susunod na slide ang thank you letters mula sa buong mundo. Ito ay ang pagbabalik ng pag-asa. Noon bumukas ang pinto sa likod at pumasok si David. Isa na siyang top expert sa International Medical Facility Construction. Pasensya na na-delay ang flight ko mula New York. Ipinakilala siya ni Jasmine. Magkasama siya si Mr. David Johnson, ang unang success story ng aming therapy at ang kasalukuyang namamahala sa design ng lahat ng pag-asa medical center sa buong mundo. Nagpalakpakan ang tao, kinuha ni David ang mikropono. Magandang araw. 5 taon na ang nakalipas, isa akong paralisadong pasyente. Tumahimik ang lahat. Ngayon nakakatapos na ako ng maraton at naglalakbay sa buong mundo para magtayo ng ospital. Lahat ng ito ay dahil kay Dr. Reyes. Ngunit hindi ang personal kong tagumpay ang gusto kong ibahagi ngayon. Ipinakita niya ang isang world map sa screen. Minarkahan ang mga lokasyon ng Pag-asa Medical Centers. Mayroon na tayong 50 centers sa buong mundo. Target natin ang 100 sa loob ng 2 taon. Unang itinatayo sa mga lugar tulad ng Africa, South America at Southeast Asia. Isang kinatawan mula sa France ang nagtanong paano ninyo pinopondohan ang construction. Tinutulungan kami ni Chairman Villanueva at ng iba pang mga donors at huminto sandali si David. Ang mga pasyenteng nagamot ay kusang lubding nagbibigay ng donasyon. Nagtanong ang kinatawan mula sa Germany, bakit ninyo ibinabahagi ng libre? Ang teknolohiya pwede kayong kumita ng malaki. Matatak na sumagot si Jasmine. Ang pag-asa ay hindi nabibili ng pera. At naniniwala kaming ang teknolohiyang ito ay para sa buong sangkatauhan. Matapos ang pulong, nasa isang cafe sina Jasmine at David na tanaw ang Lake Geneva. Para talagang panaginip, sabi ni Jasmine. Ako rin. Ang dating desperado sa silid ng ospital ay gumagawa ng ganitong bagay ngayon, sabi ni David.
Jasmine, nagsisi ka ba mas naging madali sana ang buhay mo bilang isang ordinaryong doktor? Umiling si Jasmine. Hindi po. Ito po ang buhay na gusto ko. Pero minsan naisip ko noong una mo akong tinulungan, inasahan mo ba ang hinaharap na ito? Hindi po. Ang gusto ko lang nun ay makatulong kahit isang tao lang. Pero ngayon iniisip ko parang lahat ay konektado. Tumunog ang telepono ni Jasmine. Hello? Opo, Doc. Talaga po nagliwanag ang kanyang mukha. Okay po. Babalik na po ako agad. Magandang balita po. Inaprubahan ng Japan na isama ang ating therapy sa kanilang National Health Insurance. Talaga ibig sabihin kahit sino sa Japan ay pwede nang magpagamot, opo, at pinag-aralan. Na rin po ng Germany at France. Nakbabago na talaga ang buong mundo, sabi ni David. Tama po. Pero marami pa tayong gagawin. Nang akmang tatayo sila, isang babae mula sa kabilang mesa ang lumapit. Kayo po ba si Dr. Reyes? Opo. Ako po si Maria mula sa Italy. Ang anak ko po, muli siyang nakalakat dahil sa inyo. Naluha ang babay. Maraming salamat po. Hinawakan ni Jasmine ang kanyang kamay. Ang kaligayahan po ang anak ninyo. Ay sapat na. Nag-aral po siya ngayon ng medisina. Gusto niyang maging tulad ninyo balang araw. Pinapasabi po niya balang araw magiging doktor din siyang tutulong sa iba. Nakatinginan sina Jasmine at David at napangiti. Dumarami na po sila, sabi ni David. Sa mga pasyenteng natulungan natin 15 na ang naging medical professionals. Ang mataong nakatanggap ngang pag-asa ay nagbibigay na rin ng pag-asa sa iba, sabi ni Jasmine. Iyon po ang sandaling pinakamasaya kami. Nang makaalis, si Maria nagtanong si David. Madalas bang mangyari yan? Halos araw-araw na po. Sa kalsada, sa airport, kahit saan. Hindi ba nakakapagod? Sa halip po nagbibigay itong ng lakas. Naalala namin na may kahulugan ang aming ginagawa. Tumingin si Jasmine sa lawa. Mr. Johnson, ano kaya ang itsura natin 10 taon mula ngayon? Siguro may pag-asa medical center na sa bawat bansa. At wala nang taong mawawalan ng pag-asa dahil sa spinal cord injury. Darating kaya ang mundong iyon? Darating. Sagot ni David ng may katiyakan. Dahil tayo ang lilikha nito. Ang papalubo na araw ay nagpula sa Lake Geneva. Tahimik nilang pinanood ang tanawin habang nangangarap ng mas malalaking pangarap. Ang pag-asa ay patuloy na kumakalat. 10 taon makalipas sa Pag-asa Medical Center sa Pilipinas, isang espesyal na araw. Ika-10 anibersaryo ngang unang sentro. Lolo, totoo bang hindi kayo makalakat? Dati tanong ng isang 10 taong gulang na babae, hawak ang kamay ni David. Oh, apo. Hindi ko man lang may galaw ang mabinti ko noon, sabi ni David sa kanyang apong si Emily. Pero ngayon po mas mabilis pa kayong tumakbo sa akin dahil iyan kay Lola Jasmine mo. Tumingin si Emily kay Jasmine. Gumamit po ba kayo ng mahika, Lola, para pagalingin si Lolo? Ngumiti si Jasmine at hinaplos ang buhok ni Emily. Hindi mahika, apo. Agham. At ang pinakamahalaga ay ang pusong hindi sumusuko. Sa entablado nagsasalita si Chairman Paolo Villanueva. Ang maliit na pag-asa na nagsimula rito 10 taon na ang nakalipas ay lumikhang napakalaking pagbabago. Ngayon mayroon na tayong 120 Pag-asa Medical Centers sa buong mundo at mahigit 50,000 pasyente na ang nabigyan ng bagong buhay. Umakyat si Jasmine sa entablado. Ngayon ay nasa 60 na, ngunit ang kanyang nga mata ay nananatiling maliwanag. 10 taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang taong nawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay David. Sinukuan na niya ang lahat, ngunit hindi ko siya kayang sukuan. Dahil nalaman ko na ang tunay na himala ay hindi ang teknolohiya kundi ang pusong hindi sumusuko sa kapwa. Tumayo si David sa tabi niya. Nang makilala ko si Dr. Reyes, nagbago ang buhay ko.
Ngunit ang mas mahalaga ay ang libu-libong taong nakilala ko pagkatapos noon, kayo sabi niya sa audience kayo ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Isang binata ang tumayo. Dahil po sa inyo muli akong nakalakat. Isa-isa nang tumayo. Ang iba. Naging doktor po ako para tumulong sa iba. Ang anak ko po ay naghahanda na para sa Olympics. Naging nurse po ang anak ko. Naluha sina Jasmine at David sa sobrang emosyon. Tingnan mo Emily, sabi ni Jasmine, sa kanyang apo. Iyan ang tunay na mahika. Ang mahikang naliliha kapag ang mataw ay nagtutulungan. Matapos ang programa nasa rooftop garden ulit sila. Ang bilis ng panahon, sabi ni David. Sobra po, 10 taon na. May pinagsisisihan ka ba, umiling si Jasmine? Wala po. Mas marami pa po akong natanggap. Ako rin, ang buhay na nagsimula sa kawalan ng pag-asa ay napunong ganitong kahulugan. Tumingin si David sa kalangitan. Patuloy pa rin ba nating gagawin ito siyempre po? Hanggat kaya natin. Iyon po ang ating misyon. Misyon opo. Ang magbigay nga pag-asa sa manawalan na nito. Iyon po siguro ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Jasmine. Po, salamat. Maraming salamat. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil po sa inyo, nagawa ko ang bagay na gusto kong gawin. Kung ganun, ano ang gusto mong sabihin, Samga? Taong makakarinig ng ating kwento, tanong ni David. Nag-isip si Jasmine. Gusto ko pong sabihin na huwag silang susuko. At hindi sila nag-isa. Sa isang lugar tiyak na may tutulong sa kanila. Minsan sa paraang hindi inaasahan. Ngumiti siya kay David. Tulad natin, ang nga bituin sa langit ay lalong naningning. Na parang mapuso nga tao nakahanap muli nga pag-asa sa buong mundo. Ang kwento ni na Jasmine at David ay nakpapatuloy. At ang mabutong pag-asa na kanilang itinanim ay kumakalat sa buong mundo, lumilikang mas marami pang himala. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. At sa tabi ninyo tiyak na may isang Jasmine o isang David. Huwag sukuan ang pag-asa. Ang himala ay nakpapatuloy hanggat hindi ka sumusuko.